Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po magpapatuloy sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong gabi at kami yung binigyan ng panahon upang makapagpatuloy sa aming pag-aaral sa iyong banal na salita. Lord, we pray that you'll continue to bless us, the platform, Rasha, his family, and me also, and the rest of the debaters. We pray that we'll continue to explore and study your word, Father, more deeper. And not only para manalo o maipanalo yung aming mga argument, but also to reflect sa aming personal na buhay at makita, Panginoon, yung pagbabago sa aming buhay, sa aming pag-iisip at pananalita, Panginoon. We pray that will continue to mold us and forgive us from all unrighteousness we have done before you, Father, in words, in thoughts, in actions, and the intents of our hearts. Lord, please sanctify us as we believe that the blood of Jesus Christ keeps on cleansing us from all unrighteousness so that we will become worthy, O God, sa aming pag-aaral ngayong gabi. Panginoon, aming idudulog sa iyo ang lahat at aming panalangin na sana po ay buksan niyo ang aming puso't isipan at Panginoon, sana ay gabayan niyo po kami sa mga pangyayari sa buong mundo ngayon. We know, Father God in heaven, na apektado yung aming ekonomiya, lalong-lalo na, Panginoon, ang aming mga bilihin, ang aming mga financial expenses. And so, Father, we pray for your protection and guidance and provision to each one of us, O God. This is our prayer in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So ang ating tema po ngayong gabi, mga kapatid, ay pinamagatang iisang rason bakit hindi nawawala ang kaligtasan ng mga pinili ng Diyos. So ito po, mga kapatid at mga kaibigan, palagi kong kino-quote sa inyo ang Romans chapter 8 that no one can charge God's elect, mga kapatid, no? 30, 31, 32, and up to the last verse of chapter 8. Ay napakaganda po ang message po dyan na hinding-hindi tayo mawawala sa pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil, mga kapatid, yun ay
kanyang ibinigay sa kanyang mga hinirang. So, ito ay palagi kong sinasabi dito sa Russia. So ngayon, ating pag-aaralan ang iisang rason bakit hindi nawawala ang kaligtasan ng mga pinili ng Diyos. May iisa lamang mga kapatid, at yan ay walang iba dahil ang Diyos ay soberano. No? God is sovereign. So kung hindi natin naintindihan yung soberano o sovereign na salita, dito po atin pong pag-aaralan, linguistic and contextual interpretation. Same as usual mga kapatid, kahit ano ang gagawin ko, makikipagdebate o kaya mag-explain sa inyo, gagamitin ko po ang linguistic at contextual interpretation so that ma-avoid po natin yung mga personal na mga interpretation mga kapatid at mga kaibigan. So dito, ating makikita ang isang rason dahil ang Diyos ay soberano. Siya ang pinaka sovereign sa lahat mga kapatid at mga kaibigan. Anong ibig sabihin ng soberano or sovereign? Now dito mga kapatid, no, ating pag-aralan ng Isaiah 46:9-11, no? So ang sabi po dito, ako ang Diyos at walang gaya ko, no? So ibig sabihin hindi niya pwedeng ikumpara ang kanyang sarili sa atin, sa ibang Diyos, at sa ano pa dyan mga kapatid at mga kaibigan. So di ko pwedeng sasabihin na ito ang gusto ko. Bahala ka na dyan o Diyos. Ako ang masusunod. Parang ganun mga kapatid. No? So sabi ng Panginoon, ako ang Diyos at walang gaya ko. Kahit na katiting lang mga kapatid, hindi po tayo pwedeng papantay sa Diyos. Ang aking panukala ay mananatili, no? At aking tutuparin ang lahat ng aking kalooban. That is sovereignty mga kapatid. Walang papantay sa Diyos. Ang kanyang panukala ay mananatili. Ang aking at tutuparin ang lahat ng aking kalooban. No? Kahit anong kanyang kalooban, yan ang sinabi ng Matthew, thy will be done in heaven and on earth. So ang importante po dyan mga kapatid na maintindihan natin na ang sovereignty of God includes everything under heaven and earth, mga kapatid at mga kaibigan. No? So tuto pa rin ang kanyang kalooban. Ako ang nagsabi nito. So God is taking that full responsibility. Hindi niya pinasa kahit kanino. Sabi niya, ako ang nagsabi nito at aking tutuparin. Mga kapatid, yan ang sovereignty. Ako ang nagpasya nito, sovereignty. At aking isasagawa, sovereignty. Mga kapatid at mga kaibigan. Right? Now, punta po tayo sa linguistic analysis. Mga kapatid? So dito po ating makikita ang Hebrew word na atsa. Delikado atsa, delikado atsa. So ang atsa sa asin ax, no? So sa Hebrew word aksa or counsel or plan, tumutukoy sa strategic plan o determinadong layunin ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. So meron kaming pag-uusap ni Westlake, sabi niya, plano na pala, sabi ko, plano ng lahat ng Panginoon. Sabi niya, kung plano ganito, ganyan, sabi ko, buti pang engineer may plano, no? Ang Panginoon walang plano. And besides, ano yung mga prophecy? Di ba plano yun ng Panginoon na dapat matutupad? So, ang prophecy, ang daming prophecy about Jesus, prophecy about the salvation, no? A prophecy about the coming events. Yun ay nakaplano na, strategic plan na yun, determined, no? Yung iba nagagalit sa salitang predetermined. Yan ang counsel, yan ang plan, determinadong layunin ng Diyos. Kung wala siyang plano, paano siya nagiging Diyos, mga kapatid at mga kaibigan? So, ang counsel dyan, ay ibig sabihin, strategic plan. Meron na siyang estratehiya, mga kapatid at mga kaibigan. Kung sa gira ngayon, may strategic plan yung mga bawat kampo para manalo. Paano ang Panginoon? Walang strategic plan?
against Satan. Ano ba yun, mga kapatid at mga kaibigan? Alright? So yan po ang sinasabi nating soberano, mga kapatid, no? Ang salitang counsel. Now, ang takum, no? Takum, parang tagom, at sasatagom. Parang ganun. So parang natatawa ako, mga kapatid. Nung ako'y nag-aaral sa Hebrew at sa Greek para madaling i-memorize, kung may mga ganito, ang dali, no? Atsa, counsel. Tagam or tagum shall stand, no? Will stand firm. Ang salitang tagum o tagam, takum, ay shall stand or will stand firm, mga kapatid at mga kaibigan, ano? Mula sa root na kum, ibig sabihin, itatatag at hindi mababago. Mga kapatid at mga kaibigan, hindi mababago ang kanyang strategic plan. Itatatag yan. Ang determinadong layunin ng Diyos, strategic plan ng Diyos, ay hindi mababago, mga kapatid at mga kaibigan. That is sovereignty, mga kapatid at mga kaibigan. Ibig sabihin, nagpapahiwatig na walang makakapagpabagsak o makakapigil sa plano ng ating Panginoon. Wala. Kaya sabi niya doon, walang gaya ko. Kasi nga, walang makapababagsak, mga kapatid, sa kanyang plano. Walang makakapigil sa kanyang plano, mga kapatid at mga kaibigan. Okay? So number 3 ay ang salitang hefets, no? Ang hefets is purpose or what he delights to do. Anong kanyang gustong gawin? Yung siya ang merong gusto na gagawin, mga kapatid. Yung purpose niya. That is the word hefets. Ang kalooban o layunin ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng hefets. Kalooban o layunin ng Diyos. Number 4, ese. No? I will do or I will accomplish. First person emphatic. Anong ibig sabihin ng emphatic? Talagang gagawin ko ito. Talagang gagawin ko ito. Yan ang first person emphatic, mga kapatid. No? Kaya sabi ko, kailangan nating pag-aralan yung salita. Kasi doon sa verb, doon sa mga salita, doon mo makukuha ang ano yung emotion, ano yung tense, ano ang mode, ano ang voice, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. Ano ba, malumanay ba yan? O ano ba, is it subjective? O is it imperative? Is it empathic? O empathic, mga kapatid. So ang salitang eze or yung sinasabi na I will do, sabi ng Panginoon or accomplish, first person emphatic, ang sabi niya, talagang gagawin ko yan. Talagang gagawin ko ito, mga kapatid at mga kaibigan. Ipinapakita na ang Diyos mismo ang tutupad nito. I will do, regardless of whatever it is. Gagawin ko to at tutuparin ko to at ako ang gagawa nito. That is the word ese. First person emphatic, mga kapatid at mga kaibigan. So, in other words, kung ating titingnan ang linguistic analysis from 1, 2, 3, 4, may strategic plan ang Panginoon, may determinadong layunin ang Panginoon, at ito'y hindi mababago, mga kapatid. Ito'y itatatag, ito'y hindi mababago, at walang makapagpigil sa plano niya. Mga kapatid at mga kaibigan. At ang sabi niya, talagang gagawin ko ito at ito'y tutuparin ko, ako ang gagawa nito. That is the linguistic analysis, mga kapatid at mga kaibigan, sa mga salitang ating makikita na plan, will stand firm, purpose, and I will do, mga kapatid at mga kaibigan. Now, if we are going to examine 1 Peter chapter 1 to 4, ito po ay kanyang sinabi, no, sa salita ng Panginoon. Sabi ni Pedro, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you,
who by God's power are guarded through faith. O sabi nila, may true faith dyan, pastor. Ibig sabihin, pastor, tayo yan, sa atin yan. Hindi pa rin. Kasi sabi ng Hebrews, Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. Mga kapatid at mga kaibigan. It is a gift from God, mga kapatid. So, ito mga kapatid at mga kaibigan, ang emphasis ni Peter dito is the power of God. It is the power of God that will guard that inheritance na binigay ng Panginoon through Jesus Christ our Lord. At kung yan ay i-apply natin ang linguistic analysis natin doon sa sovereignty of God, sa Isaiah 46:9-11, ating makikita mga kapatid, na talagang may strategic plan ang Panginoon, determined siya that inheritance is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you through the power of God. Mga kapatid at mga kaibigan. At paano natin yan, mga kapatid, mai-apply? That is through the gift of God given to us by faith. Because that kind of faith, ang author niyan si Jesus Christ at ang finisher niyan si Jesus Christ. He's the author and the finisher of that faith, mga kapatid at mga kaibigan. At talagang itatatag at hindi yan magbabago, mga kapatid. Yan ang sovereignty of God. Soberano ang Diyos, mga kapatid. Walang makapagpigil sa kanyang plano. Walang makakapagpigil sa kanyang layunin, sa kanyang kalooban. At sabi ng Panginoon, talagang gagawin ko ito, ako mismo ang tutupad nito. Kapag hindi ka naniniwala dyan, mga kapatid, ang Diyos mo ay hindi sovereign. Ang Diyos mo ay parang puppet mo lang. Ang Diyos mo ay sunod-sunuran mo lang. Parang ikaw ang Diyos, hindi siya. Mga kapatid at mga kaibigan. Kapag ikaw ang nasusunod at nagdedepende ang Panginoon sa iyo upang maisakatuparan ang kanyang layunin, ang kanyang strategic plan, ay mga kapatid, delikado po ang Diyos mo kung siya ay nagdedepende sa iyo. Mga kapatid at mga kaibigan. Hindi yan ang sinabi sa first person emphatic dito, na talagang gagawin ko ito, ako mismo ang tutupad nito, mga kapatid at mga kaibigan. So yan ang ibig sabihin. Now kung i-apply naman natin yan, mga kapatid, kasi may nagsabi, sa 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi mabagal sa pagtupad ng kanyang pangako gaya ng iniisip ng iba na kabagalan, kundi mahinaon sa inyo. Ginagamit ito, mga kapatid, i-compare natin kung ito ang 2 Peter 3:9, kung ang interpretation mo nito ay lahat ng tao, walang exemption, mga kapatid, ay parang ang sovereignty of God ay parang mawawala, mga kapatid. Hamakin mo, strategic plan ng Panginoon, gusto niyang lahat, sabi dito, mahinahon sa inyo na hindi nagnanais na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisisi. Ano yung sinabi ng Panginoon? Strategic plan ba niya yan? Determinado ang layunin ng Diyos yan? Na gusto niya talaga lahat without exemption. Ibig sabihin, pati yung mga atheists, mga unbelievers, mga rebellious na mga tao, lahat, kahit alam na niya na hindi magbabago, kahit alam na niya ang pag-ibig ay nasa sanlibutan, wala sa Diyos, gusto pa niya niyang magsisi, mga kapatid at mga kaibigan? Strategic plan ba niya talaga na lahat ay magsisisi? Paano ngayon, mga kapatid? Kung ang sabi niya itatatag at hindi magbabago, walang makapagpigil sa plano niya, at talagang i-accomplish niya, at talagang gagawin niya, at siya't mismo ang tutupad niyan, bakit maraming maimpyerno? Worst pa, mas marami pang naimpyerno kaysa pupunta sa langit. Ang pinaka-worst dyan.
Paano naging sabi rin ng Panginoon? Paano naging totoo yung atsa, takum, at saka hefets, at saka ise sa Hebrew, mga kapatid? Paano yun? Is God sovereign? Gusto niya, pero patay, palpak, hindi natupad. Kasi nga mali ang ating pag-interpret, mga kapatid. Ang old dyan is not about without exemption, but it is all belonging sa salitang sa inyo. Na-explain ko na yan dito, mga kapatid. Lahat ng sa inyo. Sino yun sila, mga kapatid at mga kaibigan? Ang sinulatan ni Pedro ay walang iba sa 1 Peter chapter 1, 1 and 2. Sabi dyan, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father. So ang sinulatan ni Pedro nito, mga elect na scatter sa throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Ibig sabihin, mga kapatid, ang sinulatan nito, yung sinabi niyang mahinaon sa inyo, yung sa inyo dyan, yun yung mga elect, mga kapatid. Sinulatan niya. Alangan naman siyang nag-address siya, no? Nag-address siya dito sa mga taong to, tapos pinag-usapan iba. Ibig sabihin na sa inyo, hindi nagnanais na sino man sa inyo ang mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi, ang lahat ng elect. At talagang matutupad yan 100% kasi nga elect eh. Idi ang pagkasoberano niya ay natutupad. Strategic plan, determinadong layunin ng Diyos, itatatag at hindi magbabago, walang makapagpigil sa kanyang plano, 100% ay matutupad yan. Layunin ng Diyos yan, kalooban ng Diyos yan. At sabi niya ay talagang gagawin ko ito. At sabi, ako mismo ang tutupad nito. That's the first person emphatic word. ESE, mga kapatid at mga kaibigan. 100%. Pero kung ang interpretation mo, lahat ng tao, kasali yung mga atheist dyan, mga kapatid at iba pa, tapos kalaunan, marami pang naimpirno kaysa napunta sa langit, talo ang Panginoon, hindi siya sovereign. Kasi nga, hindi na-accomplish ang kanyang strategic plan. Paano nagiging sabirano ang Panginoon dyan, mga kapatid at mga kaibigan? Kung mali ang interpretation mo sa 2 Peter 3:9, lahat ng may all sa Bible, mali na kaagad yan. Pag mali ang interpretation mo sa 2 Peter 3:9, sa salitang all, that means belonging sa salitang sa inyo, as, no? Ay mali-mali na lahat yung all dyan. Without exemption na lahat yun, mga kapatid at mga kaibigan. Kung ganon ang pag-interpret mo, hindi sovereign ang Diyos mo. Hindi sovereign talaga, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? Now, punta tayo sa contextual interpretation. Kanina, linguistic. Ang context. Anong context? Ang konteksto ng Isaiah 46 ay paghahambing ng number 1, mga Diyos-Diyosan sa Babylonia, Bel at Nebo. Yan ang context. Isipin nyo, mga kapatid, Diyos-Diyosan sa Babylonia. Mga ano yun, siguro mga kings o mga ano ba yun, mga kapatid? Kahit ano na lang, mga kapatid. Kahit sarili mo, maging Diyos-Diyosan mo eh. Kung ikaw mismo ang gagawa para maisakatuparan, mga kapatid, ang Diyos, ang plano ng Diyos, kung hindi ka mag-cooperate, hindi maisakatuparan, ikaw ang Diyos eh. Bakit ba ikaw, mga kapatid, ano bang kapangyarihan mo meron na maisakatuparan mo kung ano ang plano ng Diyos? Alam mo bang plano ng Diyos? Hindi mo nga alam ang plano ng Diyos, di ba? Anong purpose ng mga pangyayari sa mundo? Anong purpose, mga kapatid? Bakit may mga pagsubok sa buhay? Anong purpose? Bakit tayo kung minsan natitisod sa kasalanan? Anong purpose? Hindi mo nga alam.
mga kapatid at mga kaibigan. So, yan ang purpose, no? Mga Diyos-Diyosan sa Babylonia. Oh. At ang tunay na Diyos ng Israel, gustong i-prove ng Panginoon. In other words, mga kapatid, ang punto ng Diyos, una, siya lang ang nakakaalam ng hinaharap. Diba? Siya lang nakakaalam. Hindi mo nga alam kung anong purpose ng mga bagay-bagay sa mundo eh. Hindi nga lang natin alam bakit ito nangyari sa akin, Panginoon. O bakit ito nangyari. O, hindi na nga natin alam yun. O, tapos, ikaw pa ang may kapangyarihan na tuparin ang kanyang layunin, mga kapatid at mga kaibigan. Kung hindi ka mag-cooperate, so sino ka? Sino tayo? Oh. Tutuparin ng Diyos ang kanyang gustong gagawin, mga kapatid at mga kaibigan. Ang kanyang plano ay tiyak na matutupad. Matutupad yan. Oh. Siya mismo ang kikilos upang mangyari ito, verse 11. Kaya ang ideya ng walang tao ang makakahadlang, yung ideya na yan, mga kapatid, ay implicit, ha? So kaya nga nagbigay ako ng proof sa inyo, kasi ka implicit, no? Walang taong makakahadlang, implicit yan. Kaya nagbigay ako ng mga proof sa salitang my counsel shall stand. No. Ano ang ibig sabihin ng stand? Dahil kung ang plano ay stand, ibig sabihin hindi ito mapipigilan ng anumang puwersa kasi tatayo eh. Anumang klase, tao man yan o bansa, kung ano yung kanyang counsel, it will stand. Ibig sabihin, tatayo. Oh, kung tatayo yan, kahit ano, hindi yan babagsak kasi tatayo eh. The counsel of God shall stand. So ibig sabihin, hindi yan mapipigilan ng kahit anong puwersa, tao man o bansa. That is the implicit explanation of that the word my counsel shall stand kung ang ating pag-uusapan ay tao. No? So walang taong makakahadlang dyan kasi nga ng word stand eh. Oh. Mga kapatid at mga kaibigan, tatayo. Ngayon, kung gagamitin natin ang contextual interpretation na siya lang ang nakakaalam sa hinaharap, okay? Ang kanyang plano ay tiyak na matutupad. Siya mismo ang kikilos upang mangyari ito. Yan ang context. Oh. Kaya nga may ideyang my counsel shall stand. Ang salitang stand, mga kapatid. O ngayon, anong sinabi sa Philippians 1:6? Pabalik-balik kung sinabi ito. Being confident of this very thing, that God who began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Oh, it will stand. Ha? Siyang nakakaalam sa hinaharap. Oh, hindi natin alam anong mangyari sa ating buhay bilang Kristiyano. Pero sabi ng Panginoon, God who began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Oh, napakaklaro. Ang kanyang plano ay tiyak na matutupad. Kung hindi yan matutupad, kapatid, sa buhay mo, ibig sabihin ang Diyos mo ay hindi sovereign. Mag-isip-isip ka na, kapatid. Mag-isip-isip ka na. Kung hindi ka pa sigurado sa buhay mo ngayon, mag-isip-isip ka na kung sino bang pinaniniwalaan kong Diyos? Ito bang Diyos ng Old Testament? Ha? Na sovereign God? Na tiyak na tutuparin niya ang kanyang plano sa aking buhay? Tatapusin niya kung anong sinimulan niya sa aking buhay na mga magandang bagay? Mga kapatid at mga kaibigan. At sabi pa dyan, siya mismo ang kikilos upang mangyari ito. Siya mismo ang kikilos. Anong sinabi sa Philippians 2:13? Ang binasa ko kanina, Philippians 1:6. Sa chapter 2, anong sinabi? For it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Oh, pati ang will, siyang mag-work. Bakit hindi natin maintindihan yung salitang yan? Dahil nga nakapokus tayo sa ating nagawa, sa ating magagawa. Hindi tayo nakapokus sa kapangyarihan ng Panginoon. We do not really believe that God is sovereign actually.
So kung ganyan ang Diyos mo, mag-isip-isip ka na kung ito ba ang Diyos na pinaniniwalaan doon sa Old Testament ni Isaiah. Okay? Napakaklaro dyan, no? For it is God who works in you. Siya mismo ang kikilos upang mangyari ito. Verse 11. Philippians 1:6, sabi ni Pablo, for it is God who works in you both to will. Oh, yan ang will, and to do, effort of His good pleasure. Kaya kung ang Diyos ang mag-work, talagang merong pagbabago. Pero kapag yung man-made lang na work, ay walang pagbabago yan, mga kapatid. Kung ang iisang pakete ng sigarilyo siguro magiging 2 yan. Mga kapatid at mga kaibigan, isang boteng beer magiging 3 yan, magiging 4. Kasi nga, walang pagbabago, mga kapatid. For it is God who works in you, both to will and to do of His good pleasure. Kapag ang Diyos ang mag-work, ay, hindi mo akalain magbago ka. Masyak ka na lang na nagbago ka. Why? Because it is God who works. Siya mismo ang kikilos upang mangyari ito. Kaya sabi niya, my counsel shall stand. So, if Philippians 1:6 is a counsel of God, if Philippians 2:13 is a counsel of God, it will stand. Matutupad yan, mga kapatid. Kung hindi yan matutupad, ay hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka talaga totoong tupa ng Diyos. So yan, mga kapatid at mga kaibigan, according to contextual and linguistic interpretation. Na dito, mga kapatid, isang versikulo nagsabi din sa Luke 15:4. What man of you having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost? Sa debate namin ni Mario, sinabi ko na ang lost dito ay perfect participle active. Hindi ito alam ng mga MCGI, hindi alam ito ng mga anti-OSAS, hindi ito alam na ang salitang lost ay perfect participle active. Ibig sabihin, wala siyang isip na magbago. Talagang nasa katayuan siya na lost. At gusto pa niya maging lost kasi active Perfect participle, mga kapatid. Perfect pa, participle. Tsaka active. Na wala siyang gustong magbago. Nasa pagka-lost siya. Nasa pagkawala siya. Pero anong sinabi ng Panginoon? The Lord, He will find it until what? He finds it. Talagang hahanapin ng ating Panginoon ang tupa na ito. Pag sinabi na, ay sa Israel man lang yan. Di, ganun pa rin. Di may usas sa Israel, di totoo ang usas. Kasi hahanapin nga, mga kapatid, nasa state of being lost siya kasi perfect participle active. Pero hahanapin ng Panginoon until He finds it. Ano yan? Counsel of Jesus Christ yan That is the counsel of Jesus Christ. That is His word. And it will stand. Siya ang nakakaalam sa hinaharap. Anong gagawin niya? Ang kanyang plano ay tiyak na matutupad, mga kapatid. At siya mismo ang kikilos upang mangyayari ito until He finds it. Yan ang sovereignty. Yan ang ibig sabihin ng sovereignty, kapatid. Na may mga odds, kahit anong gagawin dyan, kahit anong mangyari, sabi ng Panginoon, I will do it. Ako ang tutupad nito. Sovereignty yan. Yan ang talagang totoong meaning ng sovereignty. Tutuparin kung ano ang kanyang strategic plan. Right? Yan, mga kapatid, ang Luke 15:4. Yan ang pinakamagandang verse sa usas. Ang lost, hahanapin ng Panginoon ang taong hindi gustong mag-repent. Walang gusto mag-repent ang lost na yan Kasi perfect participle active. Active siya sa kanyang pagka-lost.
Enjoy siya. Oh. Ayaw niyang bumalik. Pero ang sabi ng Panginoon, hahanapin kita. Oh. I will leave the 99 in the wilderness and I will go after that which is lost. Hahanapin ko hanggat hindi kita makita. Oh, yan ang salita niya. Until He finds it. Right? Now, ngayon, ano pa mga kapatid? Ano pang ibig ng soberano? So nakita natin yung Isaiah kanina mga kapatid, no? Isaiah 46, 9-11. That is what we mean sovereignty. Oh, sovereignty. Dapat naintindihan natin yun. Oh, pangalawa, para maintindihan natin ang Job chapter 42 verse 2. Sabi ni Job, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng bagay at walang anumang layunin mo ang maaaring hadlangan. That is sovereignty, mga kapatid. Walang layunin ang Diyos na maaaring hadlangan. Oh. Sino kaya nga hadlang sa Diyos? Ano? Oh. Diba? Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat. Buti pa si Job. Buti pa si Job. Talaga si Job ay, nako mga kapatid, dito ating makita ano si Job. Ngayon, kahit ang demonyo mga kapatid, kahit magtanong ka pa, kahit ang demonyo, pastor, gagawa ng paraan, hindi makahadlang sa layunin ng Panginoon, kahit demonyo, gagawa ng paraan. Oh. Tingnan natin ngayon mga kapatid. So meron akong caricature dito, galing ito kay Westlake. Aalisin ko ang joy of salvation mo, no? Parang ganito. So, meron akong nakita, bakit daw may warning pa sa 1 Peter 5:8 kung totoo na ligtas na daw ang tao. Bakit may warning pa? Anong warning? Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. So, anong ibig sabihin ng devour? Anong ibig sabihin ng salitang warning? Ano ba warning para mawala ang kaligtasan mo? Warning para ano ba mga kapatid at mga kaibigan? Ano bang salitang devour? Yung kakainin ka, mawala ka na. Dahil kinain ka na ni Satanas, mawala ng kaligtasan mo. Devour. Ano ibig sabihin yan mga kapatid at mga kaibigan? Sa 1 Peter 5:8. At kahit pa mga kapatid at mga kaibigan, tingnan natin ngayon, kasi si Job ang nagsabi nun sa talata kanina, no? Tingnan natin ngayon kung ano ang power ni Satan over the sovereignty of God. Even the devil, mga kapatid. Ano bang kapangyarihan ng devil? Diba? Takot tayo, mga kapatid. Ganito, ganyan, si Satan. Natatakot tayo. Mas natakot pa tayo kay Satan or sa devil kaysa sa Diyos. Parang mas makapangyarihan pa ang si Satanas. Si Satanas, mas makapangyarihan pa ba siya sa Diyos, mga kapatid? Mas sovereign pa ba si Satanas, ang devil, kaysa sa Diyos? Tingnan natin ngayon. Sa Job 1:9, for example, ito, no, kita ninyo. Sa Job 1:9, sabi ni Satan, then Satan answered to the Lord. He answered to the Lord. Sabi niya, galing ako doon sa sanlibutan, tiningnan ko doon, ganito, ganyan. God said, have you not considered my servant Job? Pinagmalaki ng Panginoon si Job, mga kapatid at mga kaibigan. Then, anong sabi ni Satan? Verse 11, but put forth your hand now and touch all that he have, and he will curse thee to your face. Dito lang natin makita, mga kapatid, si Satanas, hindi siya all-knowing. Hindi niya nakita kung ano ang nasa unahan. Sabi ng Panginoon, ako lang talaga nakakita kung ano sa unahan. Nakita niya si Job, talagang hindi. Hindi yan bibigay. Kasi nga, may ginawa ako sa kanya eh. No? Akin siya eh.
So sabi ni Satan, put forth your hand. Alam niyo mga kapatid, ang kamay ng Diyos, pwede siyang mag-protect, pwede siyang sasaktan. Kung baga, pwede kanyang sasaktan o kaya ibigay sa kang Satan. Pwede. Sabi ni Satan, sabi niya, put forth your hand. Kaya alam ni Satan na yung kamay ng Diyos. Yung kamay ng Diyos lamang ang nag-protect sa kanya. Oh. Wala nang ibang nag-protect. Ang kamay lang talaga ng Diyos. Alam ni Satan yun. Yung ibang anti-osas, hindi alam na ang kamay ng Diyos, grabe. Once ang kamay ng Diyos ang pinag-uusapan dyan sa Bible, hindi basta-basta yun mga kapatid. Pag nandun ang kamay ng Diyos. Kaya sabi ni Satan, put forth your hand now. Oh. And touch all that he have, and he will curse you to the face or to your face. Yan ang sabi ni Satan. Oh. Sabi ni God, sabi ng Panginoon, and the Lord said unto Satan, behold, all that he has is in thy power. Parang, sige, God gave them over. Parang ganun mga kapatid. Ibinigay ng Diyos ang buhay, physical aspect, material aspect, at buhay ng kanyang mga anak sa kapangyarihan ni Satanas. Binigay niya. Only, sabi ng Panginoon, upon himself put not forth your hand. Huwag mong saktan ang kanyang kaluluwa. Akin yan. In other words, mga kapatid, kapag inangkin ka na ng Diyos, hindi niya papayagan kahit si Satanas, kahit ang roaring lion, kahit anong roar pa ng lion dyan ni Satanas, kapag hindi papayagan ng Panginoon, hindi yan mangyayari sa iyo. Oh. Mga kapatid at mga kaibigan, that is what we mean, God's sovereignty. Even the demon, even the devil, even Satan will submit to the sovereignty of God. Walang pangyayari sa buhay ng kanyang mga pinili o inangkin kapag hindi pinayagan ng Diyos. Walang mangyayari. Oh. Bakit mawawala, kapatid? Bakit mawawala? Na siya naman pala ang nagbibigay ng pahintulot kay Satanas. Oh, di ba? Oh. Saan ang logic diyan? Bakit mawawala na siya naman pala yung nagbibigay ng pahintulot na walang mangyayari at walang magagawa si roaring lion na si Satanas, the devil. Walang magagawa kapag walang pahintulot ng Diyos. Oh. Bakit mawawala, mga kapatid? Na sa kanya pa rin pala, nasa kanya pa rin pala, mga kapatid, ang kapangyarihan. Kaya hindi mawawala. Why? Because God is sovereign. Siya pa rin, siya ang sovereign over Satan. Oh, bakit mawawala? Kaya nga sabi niya, only upon him, kay Job, sa kanyang buhay, sa kanyang kaluluwa, huwag mong galawin siya. Akin siya. Oh, di ba? Talagang usas itong si Job. Oh, hindi niya alam na si Satanas at si God ay nag-uusap na pala sa kanyang buhay. Hindi niya yun alam, Hindi naman siya sinabihan ng Panginoon, kinausap ko si Satanas, itong mangyayari sa iyo. Hindi naman sinabi ng Diyos yun kay Job. Oh. Di ba mga kapatid at mga kaibigan? Oh. So may isang rason lang bakit hindi nawawala ang kaligtasan ng kanyang pinili, kanyang hinirang. Hindi talaga mawawala. Bakit? Sovereign siya. Sovereign God siya . Oh. Kahit na ang jablo, kahit anong roar pa dyan, kapag hindi yan pinahintulutan ng Diyos, mapaos na lang yung roar ni lion dyan. Walang mangyayari sa'yo. Pero kung pahintulutan ng Diyos, may purpose yan, mga kapatid. Kagaya ng nangyari kay Job. Oh. Diba? Now ngayon,
There are three na lessons natin dito mga kapatid at mga kaibigan. There are three. Number one, Satan recognized the power of God's hand. Kapag ang pinag-usapan na kamay na ng Diyos, delikado na yan mga kapatid. Kapag ang pinag-usapan ay ang anong tawag dyan? Pag-touch, no? Paghipo ng kamay ng Diyos sa buhay mo, delikado mga kapatid. At kung ang kamay ng Diyos ay mag-protect sa iyo, ay wala rin magagawa ang demonyo kahit si Satanas. Satan recognized the power of God's hand. Kaya sabi niya, put forth your hand. Dahil alam ni Satanas na ang kamay ng Diyos lang talaga. Pag wala yun, wala. Wala tayong magagawa. Bakit mawawala, kapatid, ang kaligtasan kung ang kamay ng Diyos ang hahawak sa iyo? Mga kapatid at mga kaibigan, siya rin palang nagpahintulot. Bakit mawawala? Siya rin palang nagbigay ng direktiba kay Satanas. So, wag mong galawin yan ha. Akin yan. Only upon him put not forth your hand. Ay, grabe mga kapatid. Number two, Satan will not do anything against his own without his permission. Hindi pwedeng galawin ni Satanas ang inangkin ng Diyos nang walang permiso ng Diyos. Wala. Because God is sovereign. Soberano ang Diyos, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay soberano. Iisang bagay lang talaga. Bakit? May osas. Because God is sovereign. We always elevate the power of God. Kayo kasi mga anti-osas, you elevate the power of man. No? Work. Yun talaga ang ano nyo. Kung sino pa yung nagsasabing work, yun pa rin yung mostly yun yung pinakabastos na magsalita, insulto, mga ganito, ganyan. Hindi ko rin sinasabing wala sa amin yan. Meron naman. Pero na-realize ba? Ma-realize, ay mali pala yun. Mali pala yun. Maka-realize because we all grow. Kaya nga, kung sino pa yung work, hindi makita ang work. May mga bisyo. Work, pero may bisyo. Ano bang klaseng work? Yun pa yung mga bastos, no? Nagpipreach, pinupuntahan at tinunusulto. Nagpipreach, mga kapatid. Nagsishare ng gospel. Pinupuntahan ng mga defender at binabastos. Paano ang work dyan, kapatid? Anong work? Saan ang work? Tapos magsisinungaling sa mga evidence. Anong klaseng work? Kung sino pa yung ng work, proponent ng human work, yun pa yung walang work, na kapatid at mga kaibigan. So, iba, mga kapatid. So, number two, Satan realize. Satan, alam lang ni Satan. So, ito mga anti-osas, hindi alam. Hindi nila alam. Buti pa si Satanas, na-recognize pa ang power of God's hand. Buti pa si Satanas, na-realize pa na anything without the permission of the sovereign God, hindi niya magagawa ang kanyang gustong plano. Number three, his own is secure. Ano sabi niya? Only upon himself, put not forth your hand. Sabi ng Diyos kay Satanas, huwag mo siyang galawin. Akin yan. Kanyang kaluluwa, akin yan. Huwag mong galawin. Galawin mo lahat. No? Kaya yun ang sabi ni Pablo doon sa Corinthians. No? Sabi niya, kayo, itong taong to, ibigay mo, i-commit mo ang kanyang katawan kay Satanas para ang kanyang kaluluwa masave. Ito yung very common na salita from God sa sinabi niya kay Job, mga kapatid at mga kaibigan. No? Only upon himself put forth
not his hand, your hand. Huwag mong galawin yan. Yan yung sabi ni Pablo. Ibigay ang katawan niya kay Satanas para ang kanyang kaluluwa ay masave. His own is secure, therefore osas is true. Kasi sabi ng Panginoon yan only upon himself put not forth your hand. Now listen to this, mga kapatid. For the last verse, anong sabi ng Panginoon sa John 10:27-28? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Now listen to this. Neither shall any man pluck them out of my hand. Sabi ni Satanas, put forth your hand. Mga kapatid, alam ni Satanas kapag ang kamay ng Diyos ay nasa sayo, sabi ng Panginoon, kapag nasa kamay kita, no man shall pluck you out of my hand. Even yourself, kasi tao ka rin. Sabi na, hindi. Kapag hindi tao, kapag ibang tao, any man ang sinabi dyan, any man. O kung tao ka, di kasali ka din. Kahit sarili mo, kasi tao ka din Liban na lang kung hindi ka tao. Wala tayong problema. Pero kung tao ka, kasali ka dyan. Any man, pluck them out of my hand. Alam ni Satanas ang power kapag ang pinag-usapan ay kamay ng Diyos. Yan lang, mga kapatid at mga kaibigan, ang nagpo-protect sa buhay natin. Mga kapatid at mga kaibigan. Sabi ng Panginoon, only upon himself, huwag mong galawin. Ito, mga kapatid, ang nag-iisang rason bakit hindi nawawala ang kaligtasan ng totoong tupa ng Diyos. Hindi lang niya hanapin, poproteksyonan pa niya, mga kapatid at mga kaibigan. Right? So, we elevate God here. Ang sovereignty of God. Talagang ini-elevate namin dito. Sa Rasya TV, ako mismo i-elevate ko ang sovereign God. Hindi ko i-elevate yung aming sarili. Bakit? Makasalanan kami. Makasalanan tayong lahat. Hindi mo pwedeng i-elevate ang human power kaysa power of God. Nandito po kami upang i-elevate ang sovereignty of God over man's frailty. Alam natin makasalanan tayo. So, we need to trust the power of God. Sa panahon ngayon, ang gera na, maramdaman na natin yan, mga kapatid. May sakatuparan na yung mga sinabi ng Biblia. Saan tayo pupunta? Ang Pilipinas, may power ba? Ano power natin ngayon? We only elevate the power of God here. So, andito po kami dahil gusto naming i-elevate ang sovereignty ng ating Panginoon at tayo'y mananalig sa Kanya ng buong puso. That is why Jesus Christ said, you can do nothing without me. So yun lang po, mga kapatid at mga kaibigan. Naubusan na po tayo ng time at maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay meron tayong lesson na tututunan ngayong gabi. Yun lang at back to you, Rasya. Okay, mga kapatid, so shoutout muna sa ating nasa live at baka po pwede nating i-cater yung mga ilang tanong dito. Shoutout sa ating 25 na nag-live comments. Question dito, Pastor, galing ito kay hindi, Jonel, sabi niya, mayong gabi, Pastor, nindot jud magtuon sa pulong sa Dios. Minaw ko from Tagum City. Yan. And dito din kay Amin Anton Tuara, mangil na jud nis pastora ni Gcash daw. May pachusen to ka pa dyan, pulbos na ang bayan ng Diyos mong simento.
Ano yan? Di ko naintindihan, brother. So, May Gcash ka ba dyan, brad? ayan. Um, question dito, galing ito kay Johanna. If salvation cannot be lost, why does the Bible warn believers about falling away sa Hebrews 6:4-6? Oh, yun nga ang sinabi ko sa inyo mga kapatid, kasi ang Hebrews, God allowed the human limitation. Hindi nga alam ng mga apostol kung sino yung totoo, sino yung hindi. So, alam natin na may limitation yung mga writers. So, may mga expression dyan na tinatawag nating anthropomorphic expression of the writer na inaalaw ng Panginoon na express niya na hindi niya alam, no? Hindi natin alam kung sino yung totoo. So, may mga warning, no? Talagang magbigay ka ng warning dahil hindi mo alam kasi kung sino yung totoo o sino yung hindi. So, ang talagang question dyan ay hindi naman kung alam ba natin ang talagang alamin natin ang totoo o hindi, no? Kasi ang Diyos alam niya kung sino. So, warning yan sa atin lahat. Sana ikaw ay sigurado ka. Kasi hindi ako makajudge sa iyo. Ako, dapat sa aking sarili, i-judge kong sarili ko, hindi sa ibang tao. Kaya ikaw mismo, dapat warning yan sa iyo. Baka hindi totoo yung ating pananampalataya sa Panginoon. Okay. Question dito nung Japanese ba to or Chinese? Kung hindi nawawala ang kaligtasan, bakit sinabi ni Jesus, Jesus Christ, na ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas? Yes, totoo yan, mga kapatid at mga kaibigan, sa kagaya ng sinabi ng Panginoon na kung may pinili na, bakit pa sinabi niya na come unto me, all that ye are heavy laden, no, mga kapatid. So, same din yan, kasi nga, some of the Bible interpreters, no, na iba-iba tayo ng mga tinatawag nating future na prophetic, iba-iba tayong paningin diyan. So para sa amin nasa yan sa tribulation. So ang iba iba din ang pananaw. Pero para sa akin, isa lang ang mag-persevere, ang mga anak ng Diyos. 1 John chapter 5, whoever is born of God overcomes the world. Who is he that is overcomes the world? He that believes that Jesus Christ is the Son of God. So yan ang talagang pinaka sagot dyan, na hindi tayo mababahala kung totoo tayo na born of God tayo, ay talagang ma-overcome natin ang sanlibutan. Kaya mag-persevere tayo. So perseverance of the saints, tulip yan sa Calvinism. Okay. Question dito ni Larry Ortega. Kung totoong may pinili ang Diyos, bakit may pupunta pa sa impyerno? Ibang Diyos yun. Kasalanan pa ng Diyos kung bakit sila mapapahamak. Hindi. Dapat maintindihan natin ang pinaka-basic talaga na napunta tayo sa impyerno because we do not seek and understand God. Nasa Bible yun. When God saw, when there is that do it evil, do it good, sabi ng Bible sa Psalms 14 na none did seek and understand God, not even one. So yan ang pinaka-basic total depravity, no? So yan ang pinaka-basic na dapat nating intindihin, na wala kahit isa na mag-seek, mag-understand sa Panginoon, kaya tayo mapunta sa impyerno. So pinili natin si Satanas. So bakit hindi natin payagan pipili din ang Diyos? Sinong kanyang ililigtas? So kung tayo pumili, what you sow you reap, so ani tayo ng pagpili. Pumili tayo kay Satanas, di pipili din ang Diyos kung sinong kanyang ililigtas, di ba? So yun ay para patas na din yun, justice yun . Bakit tayo lang ang may karapatang pumili kay Satanas? Kung tayong lahat pumili kay Satanas, gusto ng Diyos na, sige, pipili din ako kung sinong aking ililigtas. Huwag kayong masaktan. Dahil nga, what you sow you reap. Pumili tayo, di mag-ani tayo ng pagpili. Di ba?
So yun lang yun mga kapatid. So dapat basic yun na maintindihan nating lahat. Question dito ni Emmy Alfonso, kailan po ninyo malalaman na pinili ka po ng Diyos sa kaligtasan? Di po ba ang kaligtasan ay para sa lahat at di lang sa pinili? Okay, so malaman mo ikaw iligtas, Acts 13:48. Napaka gandang verse yan. When they heard the word of the Lord, they glad and glorified the word of the Lord. The Gentiles and lahat ng mga pinili sa buhay na walang hanggan ay naniniwala. So kapag ikay naniniwala, so it means meron ka ng na ikaw ay baka pinili, no? Kasi nga naniwala ka. Pero ang tanong, are you glad and being glorified when you hear the word of God, o baka hindi ka natutuwa kapag narinig mo ang salita ng Diyos, no? So yun ang mga marks of being chosen, no? People of God. Naniwala ka, tos masaya ka na marinig ang mga salita ng Panginoon. Hindi mo tinitwist, no? Binigyan mo ng buhay ang salita ng Diyos. So, yun ang sa aking nakita sa Acts 13:48 na mark na ikay pinili. Now, ang kaligtasan ay kung ito'y para sa lahat, dapat lahat maligtas, walang maimpyerno. Kasi nga kaligtasan ang pinag-uusapan diyan no? Hindi possibility kundi talagang ang ating pinag-usapan dito, kaligtasan. Kung ang kaligtasan para sa lahat, sana tayong lahat na sa heaven, no? Pero nga, hindi tayo naniniwala sa Panginoon. Bakit? Sabi ng Bible, we love the world than the light, which is Jesus. Kaya nga ang Panginoon gumawa ng paraan. Binigyan tayo ng bagong puso, binigyan tayo ng pananampalataya. God granted us the repentance. That is why we come to Christ. So yun ang ginawa ng Panginoon. That is what we call grace, Grasya yun mga kapatid, na hindi tayo deserving na aangkin noon. Final conclusion bro sa yung topic ngayon. Okay, so sana po ay manalig tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. God is sovereign. Kung ano man ang nangyari sa mundo ngayon, kung na-feel mo na yung takot, yung pressure na nangyayari ngayon sa buong mundo, wag kang matakot. Ang purpose ng podcast na ito ay i-strengthen ang bawat isa sa atin that God is sovereign at kung ano ang plano niya sa buhay natin at sa buhay ng mga tao sa mundo ay kanyang tutuparin at manalig lamang po tayo sa kanya through Jesus Christ our Lord. So yun lang po at magandang gabi sa inyong lahat. So mga kapatid, please follow Pastor Rene Medel dito sa Russia TV every 7 p.m. yan, Sunday mga kapatid. Yung kanyang mga podcast available din yan sa Russia TV Debates. Pwede nyo i-check doon. At huwag kayong mahiyang magtanong pa mga kapatid dahil sisikapin ni Pastor na sagutin pa ang inyong mga tanong dyan sa ating comments sa mga magre-review nito. At you can also follow Pastor Rene Medel sa kanyang Facebook kung gusto nyo magsuri sa Reform Baptist mga kapatid, or magtanong kayo personal kung ayaw nyo dyan sa public comment. Pwede mga kapatid. And also mga kapatid, you can follow me dahil dito laging nagla-live si Pastor Rene Medel. So maraming salamat mga kapatid. At doon din kung merong mga hamon dyan, you can use this platform also kung magkasundo kayo. So mga kapatid, this is Admin Russia ng Russia TV and we're out.